Datu Adlaw ay dumating sa puso ng nayon, ang kanyang presensya pa lamang ay nag-aatas ng paggalang. Ang mga taga-nayon, pagod sa kanilang mga pagsubok, ay tumingin sa kanya ng may pag-asa. Nakatindig sa likuran niya ang kanyang mga mandirigma, ang kanilang katapatan ay hindi natitinag. Habang siya ay humakbang pasulong, ipinaalala niya sa kanila na ang tunay na pamumuno ay hindi tungkol sa kapangyarihan kundi sa paggabay sa kanyang bayan tungo sa pagkakaisa at lakas. Sa loob ng isang kubol ng tribo, ang matandang babaylan ay nagsasalaysay ng isang sinaunang propesya tungkol sa isang pinunong magbabalik ng balanse. Tahimik na nakikinig si Datu Adlaw, naunawaan ang bigat ng kanyang tungkulin. Nagkatinginan ang kanyang mga mandirigma, alam nilang ang kanilang kapalaran ay nakatali sa kanyang tapang at karunungan. Sa harap ng kanyang mga nasasakupan, tinawag ni Datu Adlaw ang pinakamalalakas sa kanila. Hindi natin hinahangad ang digmaan, ngunit hindi rin tayo papayag sa kawalang katarungan na tayo ay paalisin sa sarili nating lupain. Kanyang idineklara, malakas na pinupok ng kanyang mga mandirigma ang kanilang mga kamao sa kanilang dibdib bilang tanda ng katapatan. Hindi lamang sila lumalaban para sa kanilang sarili, kundi para sa kinabukasan ng kanilang bayan. Sa loob ng bulwagan ng tribo, dumapo ang matalim na tingin ni Datu Adlaw sa traidor. Mas matalim pa sa punyal ang sugat ng pagtataksil, ngunit hindi siya kumilos sa galit. Bagkus, nagsalita siya tungkol sa pagtubos ng kasalanan. Binibigyan ang traidor ng pagkakataong ituwid ang kanyang pagkakamali. Sa kalagitnaan ng gabi, sila ay tinambangan. Si Datu Adlaw at ang kanyang mga mandirigma ay binihag. Bagamat nakagapos at napaliligiran, hindi natinag ang kanyang ekspresyon. Batid niya na ang tunay na lakas ay wala sa kalayaan ng katawan, kundi nasa diwang hindi kailanman maaaring ikadena. Sa loob ng malamig at madilim na piitan, umupo si Datu Adlaw ng tuwid. Hindi siya nawala ng pag-asa, sapagkat alam niyang ang lakas ng kanyang bayan ay mas matibay kaysa sa mga pader na bumabalot sa kanya. Mahinang bumigkas siya ng isang panalangin, naghahanda para sa mga labang darating. Samantala, ang kanyang mga mandirigma ay lihim na nagtipon, mahigpit na nakakapit sa paniniwalang babalik ang kanilang pinuno. Sa bawat sandaling lumilipas, lalong tumitibay ang kanilang paninindigan, sapagkat alam nilang kailangang manaig ang katarungan. Sa tulong ng isang kakampi, mabilis na kumilos si Datu Adlaw sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang bawat hakbang ay maingat, ang bawat paghinga ay isang tahimik na pangakong muling ipaglalaban ang kalayaan ng kanyang bayan. Sumiklab ang labanan sa buong nayon habang pinamumunuan ni Datu Adlaw ang kanyang mga tauhan sa kanilang pakikibaka para sa hustisya. Ang bawat hampas ng espada ay tiyak, ang bawat galaw ay patunay ng mga taong disiplinado at handang magsakripisyo. Nang hina ang kalaban, napagtanto nilang hindi lang sila nakikipaglaban sa mga mandirigma, kundi sa isang bayang ipinaglalaban ang kanilang karapatan sa buhay. Sa tagumpay, tumaya si Datu Adlaw sa harap ng kanyang mga kababayan. Ang kanyang salakot ay bahagyang tumatakip sa kanyang matigas na titig. Hindi niya inangkin ang karangalan para sa sarili, kundi para sa lahat ng lumaban sa tabi niya. Mataas na ininagayway ang bandila ng Pilipinas habang nagsisigawan sa tuwa ang mga tao. Isang bagong yugto ang nagsimula, itinayo mula sa mga sakripisyong ginawa para sa kalayaan. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa pananakop kundi sa pagkakaisa.